Amen and amen. It's so good. Whew. Maraming salamat po sa ating Panginoon. At tinitignan ko po ang ngiti ng bawat isa. Yan ang mga magagandang ngiti ng mga kapatiran. Yan ang mga ngiti na nagtagumpay dahil sa kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya po, at tayo po ay magpapatuloy na po sa ating gawain. At maaari po ba sa inyong pagkakaupo ay muli pong tumayo kayo ulit at tayo po ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Napagpala po ba kayo sa ating pag-aawitan? Amen and amen. Sino po ang sabik na sa salita ng Diyos sa umagang ito? At maraming salamat, Panginoon. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Marcos. Sa Mark chapter 5, verse 21. Nandun na po lahat. Ito po, nandito na rin po sa screen. Antayin ko po yung ibang kapatiran po na nagbubukas po ng Bible natin. Sabi po dito, when Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Verse 22. Then one of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Tulungan nyo rin po ako magbasa. Verse 23, he pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and alive. Verse 24, so Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Verse 35, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Verse 36. Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Verse 37. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Verse 38. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead but asleep. But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, Talitha cum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old at this day, completely astonished. Last verse. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Amen. At sa ating po pagkakabasa, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Diyos aming Ama, dakila sa lahat. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na nakadalo sa gawaing ito. Ikaw ang aming itinataas, ikaw ang aming dinadakila. Malayo sa inyo, wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang matanggap ang pagpapala ng mensahe ninyo. At magamit namin ito sa pang-araw-araw pagkat sinasamahan niyo po kami dahil kayo po ang aming Diyos. At kami po ay sumuko sa inyo. Tinatawag po namin kayong aming Panginoon ng aming buhay. Kaya sa sandaling ito, Lord God, ikaw ang mataas, ikaw ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. I am so excited dahil sa pagkakabasa ninyo with emphasis pa kanina yung title na message natin. Mukhang alam nyo po ang title na message natin. Sino po ang makakapagsabi ng title na message natin? Wala. Pwede po tayo pumunta dun sa verse na binasa natin kanina. Verse 36. Ayan, nandito po ang title natin ng message ngayon. Don't be afraid, just believe. Hallelujah. Kaya kapatid, don't be afraid, just believe. Nung binabasa ko po itong mensaheng ito, I was so excited. At the same time, hindi ko po alam kung paano to i-apply sa buhay naming mag-asawa. But
But for the moment on forward, nagpakita ang Panginoon at kumilos ang Panginoon sa buhay ko po. At I am so excited right at this day para i-share po ang testimony na ito. So, bago po tayo magpatuloy, isa-set po muna natin yung ating pag-aaral ngayong umagang ito, yung sa setting po natin. Sa nabasa po natin, meron pong isang character, ang pangalan po ng character natin ay si Jairus. So, si Jairus daw po, number 1, is a synagogue leader. Sa panahon natin ngayon, we could say na siya po ay church leader or pastor or evangelist or whatever position you may think of this day sa loob ng church. So he is a synagogue leader, and number 2, meron siyang anak na merong sakit at lumapit siya sa ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po nito, isa po sa testimony na i-share ko later on is we have a challenge from Bishop at ang sabi niya, lahat tayo ay maging matapang sa paghakbang. So, dahil nararanasan ko ito ngayon, ito ang pagmamalaki ko sa akin, Panginoon. Kaya po sa nabasa natin, number 1, is meron po tayong character na ang pangalan ay Jairus. So, sa panahon natin ngayon, we could say na si Jairus po ay naglilingkod sa ating Panginoon because he is a synagogue leader. But then again, just because he is a synagogue leader, it doesn't mean na wala siyang problema. Meron siyang problema pagpapadadaanan sa buhay. At naniniwala ko, lahat po na nandito ay may pinagdadaan ng problema. Taas ang kamay ng may problema. Taas po ang kamay ng problema. Praise God. Yung iba, parang ayaw nyo pa sabihin na may problema kayo. Pero totoo, may pinagdadaanan ng bawat isa. Dahil inaalaw ng Panginoon ang pagsubok ng bawat isa para ikatitibay ng bawat isa. At gusto ng Panginoon, tumibay tayo para tumibay din ang pananalig at paniniwala natin sa Kanya. So just because naglilingkod ka sa Panginoon, it doesn't mean na hindi ka magkakaproblema. You will always be attacked or whatsoever, may pagdadaanan ka. Kaya nga ang utos ni Apostle Paul, always wear the armor of God. Always wear the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the sword of the Spirit, the feet shod of the gospel, of sharing the gospel. Ibig sabihin, pinagsusuot ka na armor ni Apostle Paul or ng ating Panginoon is because hindi yan para sa decoration. You need an armor because arrows will come, because swords will come, because bullets will come. So you need protection. Ibig sabihin, darating. But it doesn't mean na hindi ka protektado. Kaya pinagsusuot ka ng Panginoon ng baluti ng ating Panginoon. You have to wear the armor of God because attack is coming. At sinabi ko nga po, kung maalala ninyo, hindi ka aatakihin ng kaaway kung wala kang silbi. Hindi ka magkakaroon ng problema kung hindi ka gagamitin ng Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng pagsubok kung hindi mo ito gagamitin para sa ikadadakila ng ating Panginoon. Lahat tayo nagkakaroon ng pagsubok para meron tayong mapagtagumpayan at meron tayong maipagmamalaki sa kadakilaan ng ating Panginoon. Maaari yung iba sa atin, may pagsubok na hindi natin malalagpasan, hindi natin maunawaan kung ano. May sinabi ang doktor na akala mo tapos na. Akala mo hindi mo na masusolusyonan. Meron kang bayarin, hindi mo alam kung saan kukunin. Pero dun sa kahinaan mo, dun kikilos ang Panginoon. Dahil kapag kaya mo, aasa ka sa sarili mo. Pero pag hindi mo kaya, kailangan mo lumuhod at tumingi ng tulong sa Panginoon. At kagaya ng awitin kanina, my Lord delights in showing His mercy. My Lord delights in showing His grace. So my Lord will show His grace to you because He wants to show how great He is and how good He is because He is the God Almighty. At dahil mahal kayo ng Panginoon, hindi niya iaalaw ang pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Kaya inaalaw ng Panginoon ang pagsubok, number 1, is because pinagkakatiwalaan niya tayo. Sino dito makakapagsabi, isang malakas na amen, ang Panginoon hindi nagkakamali. Praise God. Ang Panginoon, lahat ng ginagawa, laging perpekto. His plans and His wills are always perfect in His time. Not in our time, but in His time. All His promises are always fulfilled because all His promises are yes and amen. So kahit ano pong pinagdadaanan natin, kagaya ng title, don't be afraid, just believe. Kailangan natin laging maniniwala sa ating Panginoon. Number 2,
even though he is a church leader, mapapansin nyo sa nabasa natin kanina sa verse 24. Sister Aaron, pwede, atras natin konti. 23, ayan. Si Jairus, he pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and alive." Sa ibang translation, he fell down on his feet. Lumuhod ang ating Panginoon sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Lumuhod si Jairus sa paanan ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, hindi importante kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay. Ang importante, umaasa ka sa ating Diyos. Hindi importante kung nagtatagumpay ka ngayon, ang importante, ibinabalik mo pa rin sa Diyos ang karangalan. You can always be attacked. Laging kasama yan. Pero number 1 po, babalik ako doon. Si Jairus po, kung sa panahon natin ngayon, marami siyang alam na salita ng Diyos. That's why he's a synagogue leader. Nakakasunod po kayo? Alam niya ang mga pangako ng Diyos. Alam niya ang, sabihin natin, identity ng Panginoon. Ibang characteristics ng Panginoon. Ang Panginoon is the great provider. Because nabasa niya na yun sa Old Testament. Noong panahon na yun, may Old Testament. Yung Panginoon is the great healer. Nabasa niya na rin yan. At ang prinsipyo po ng ating Panginoon, kailangan lagi natin humingi ng tulong sa Kanya. Ito po si Jairus, sa panahon natin ngayon, we would say na Bible scholar, kung pwedeng ganon. Kilala niya ating Panginoon. At kung mababasa niya, bago pa tayo humiling, alam na ng Panginoon ang pangangailangan natin. Hindi pa tayo humihiling, alam na ng Diyos ang kailangan natin. Pero kahit alam niya, na alam ng Diyos ang pangangailangan natin, lumapit pa din siya. Kahit alam ng Diyos ang nasa isip natin, alam ng Diyos, lumapit pa rin siya at lumuhod. And that is faith. Having faith is your prayer. Kapag humihiling tayo sa ating Panginoon, yan po ay pananalig. Kapag tayo ay dumidiling sa ating Panginoon, tayo ay nananalangin, yan na po ay act ng pananalig. Just because alam ng Diyos yung pangangailangan natin, hindi pwedeng hindi tayo kikilos. Because faith without work is dead. Parang gripo. So kung gripo, aagos ang tubig, minsan nasanay tayo bilang isang Kristiyano, alam na ng Diyos ang pangangailangan ko, ang Diyos ang magtutustos. Aasa tayo sa gripo, nakasara yung gripo. Aasa ka lang. Pero ibinigay ng Panginoon yung kalakasan at pananalig natin na kailangan natin buksan yung gripo para umagos yung tubig. At ganoon ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Because faith without work is dead. Makakakilos lamang ang Panginoon if we have faith. Dahil ang prinsipyo ng Panginoon, you can only please God if you have faith as large as a mustard seed. Hindi importante kung gaano kalaki ang pananalig mo, ang importante may pananalig ka sa Diyos. Ang importante, nagtitiwala ka sa Diyos. Kahit gaano kalaki ang problema mo, hindi mo maintindihan kung paano ito masolusyonan, isa lang tinitiyak ko, ang Diyos masusolusyonan yan. Ang Diyos hahanap ng paraan. Kaya kinakanta natin, God will make a way when it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way from... Gagawa pa rin ng Panginoon ng paraan sa kahit anong tingin natin na imposible. Kaya kahit ano pong pinagdadaanan ng bawat isa, may solusyon ng Diyos. Huwag kayong susuko. Don't be afraid. Just believe. Kailangan nyo lang maniwala. Just believe. Imagine niyo yung 2 words, how powerful it is. Just believe. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. To summarize, you just have to believe. And you will have eternal life. At hindi lang eternal life, buhay na ganap at kaaya-aya ang pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Pero kailangan nating maniwala. Madalas po, nawawala ang paniniwala natin sa Panginoon dahil umaasa tayo sa sarili nating kakayanan. Madalas, dahil kaya nating gawin ang mga bagay, nakakalimutan natin yung Panginoon sa equation. Pero ang prinsipyo ng Panginoon, kapag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kung yung mga maliit na bagay na pinagtatagumpayan mo, ibinabalik mo ang pasasalamat sa Panginoon, pagkakatiwalaan ka ng malaking tagumpay na galing sa ating Panginoon. Na akala mong imposible, hindi kayo magkakayos na misis mo, gagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kailangan mo manalangin. Akala mo barado yung ugat sa puso mo,
Sinabi ng doktor, kailangan ng bypass, yun ang solusyon. Meron pa rin solusyon ng Panginoon. Higit sa inaakala mo. Dahil walang imposible sa ating Panginoon. With God, nothing is impossible. And if you believe, just say yes and amen. With God, nothing is impossible. Karamihan po dito sa I would say, for my experience, marami sa inyo, tinitiyak ko, may mga panalangin din at matagal na nag-aantay. May mga panalangin din na nare-redirect, sa madalit sabi, nade-deny. Ito yung gusto kong trabaho, nag-apply ako, pero hindi ka natanggap. May mga prayer ka na hindi pa natutugon sa ngayon. And you easily stop praying. Dahil matagal ka nag-aantay, naiinip ka na, ikaw ang gagawa ng solusyon. Kailangan mo makahanap ng isang taong tutulong sa iyo sa suliraning ito at hindi ka na nagdasal. Nakaisip ka na ng sarili mong paraan. Dahil sa sarili mong paraan, lalong tumatagal ang pagpapala ng ating Panginoon. Hindi sinasabi ng Diyos na kumilos tayo mag-isa. At hindi rin sinabi ng Panginoon na hindi tayo kikilos. Pero kailangan natin tiyakin na kapag kumikilos tayo, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya bago tayo kumilos, we always have to pray. Sabi nga ni Ma'am C, kailangan nyo ibabad sa panalangin ang lahat ng desisyon nyo sa buhay. Lahat ng gagawin ninyo as much as possible. Narinig ko ang isa pa to. Kapag ba naghugas tayo ng pinggan, kailangan pa natin to iasa sa Panginoon. Hindi naman natin kailangan iasa sa ating Panginoon. Pero habang naghuhugas tayo, pwede pa rin tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Kahit tayo ay nagwawalis, ang sabi ng salita ng Diyos, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Hindi tayo kailangan tumigil sa kailangan nating gawin. Pero kailangan natin tiyakin na kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes, lahat ng gagawin ko dito sa mundong ito, gagawa lang din naman ako, edi gagawin ko na ng napakahusay at napakatodo. Dahil kapag natapos ang buhay ko, hindi ko na ito pwede ulitin. Kaya ibibigay ko na yung the best ko sa aking Panginoon. Ibibigay ko na lahat ng tiwala ko sa aking Panginoon. Truth be told, isa sa nabasa ko sa Revelations, sabi na salita ng Diyos, isang simbahan, hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Anong ginawa ng ating Panginoon? Tinapon niya. Sa madalit sabi, kung tayo po ay Sunday goer lang, will you say na maalab ka sa ating Panginoon? Well, in fact, ang Sunday is para talaga sa ating Diyos. Or some of the time, may mga prayer ang mga Christian, Lord, ibigay mo lang sa akin itong pagpapalang to. Lagi na ako mananalangin sa'yo. Araw-araw na ako mananalangin sa'yo. Well, in fact, bago ka humiling sa ating Panginoon, di ba dapat araw-araw talaga tayo nananalangin sa Panginoon? Kadalasan, inuuna natin yung kondisyon para ibigay ng Diyos yung pagpapala. Pero sa totoo, mauuna muna yung pagsunod natin sa ating Panginoon para makita mo yung extra na hinihiling mo sa Panginoon. Dahil kapag naranasan mo ang katugunan ng Diyos, lalo kang mag-aalab. Lalo kang kikilos para sa ating Panginoon. Dahil naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, hindi mo mapigilan. Hindi mo makontain. There's no place I would rather be than here in your love. Okay, you're gonna set a fire. Hiling mo sa Diyos, set a fire in my soul that I can't contain and I can't control. May mga pagkakataon, sabi nga, yung gawain ng Panginoon, para sa Panginoon yan, magpapatuloy yan. Totoo po. Pero wag nating kakalimutan, napakadami pong tinawag, pero kukonti lang ang pinili. At kayo po ay nandito ngayon dahil kayo ay pinili ng ating Panginoon. At kayo ay pinili ng Panginoon, wag niyong kakalimutan, ang paglilingkod ay isang pribilehyo. Privilege po ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya wag natin aksayahin ang pagkakataon na tayo po ay magbalik ng papuri at parangal sa ating Panginoon. Para po magamit ang ating buhay lalo. Ang tunay na success po sa pananaw ko, ang tunay na success ng isang tao ay alam mo ang naisipagawa sa iyo ng Diyos. Dahil kapag alam mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, magiging magaan lahat. Dahil tinitiyak ko kasama mo ang Panginoon. Dahil yun ang nais niya sa buhay mo. Kaya kahit anong pagsubok, ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon para kayo ay magtagumpay. Don't be afraid. Just believe. Kaya ako din po, naranasan ko din po one time,
nung Wednesday. So may Tuesday po, and then Tuesday was men's fellowship, and then Wednesday midweek service. So before po mag midweek service, after lunch, nagtatrabaho po ako. At tumawag po yung nanay ko sa cellphone ko. Nasa bahay pa po ako pero yung magulang ko wala na. Tumawag po yung nanay ko at sabi, King, puntahan mo nga si Ate Hazel. Si Ate Hazel po, half-sister ko po. So nakakaalam po ng backstory ko. So meron pa po akong half-sister. Yung half-sister ka, sabi ng mama ko, puntahan mo nga si Ate Hazel mo. Hindi daw makabangon, nahihilo, umiikot daw ang mundo, gusto magpadala sa ospital. So nung ina-assess ko sa telepono, number 1, nagtatrabaho ako. Number 2, may kapitbahay siya doon na relative din namin. Halos 2 bahay lang ang katabi. Kung may lalapit doon sa Ate Hazel ko, mas mabilis yon. So madalit sabi, I have all the reasons para hindi pumunta doon. Pero sabi ng Panginoon, may pinapagawa ko sa'yo, sumunod ka. Madalit sabi, nanay ko rin naman tumatawag, sumunod ako, binaba ko yung computer at pumunta na po ako doon. At punta doon, at totoo po, ang ate ko po ay medyo lulugo-lugo at gumagapang na sa sahig. At nagpray ako. So before ako nagpunta, nagpe-pray ako sa Panginoon. Lord God, ipagpe-pray ko to, and then gusto ko makauwi agad sa bahay para matapos ko yung kailangan ko gawin dahil kailangan ko na ipasa ngayon. At pagdating ko doon, true enough, pinag-pray ko po yung kapatid ko. Sabi nung kapatid ko, okay na ako, nawawala ang hilo ko. Sabi ko, ayos na, ganito ganyan. Pero gusto ko pa rin magpadala sa Marian para malaman ko kung ano yung problema ko, kung bakit umikot yung mundo ko. Kasi normal lang BP ko, sabi niya, normal lang BP ko, hindi masakit yung bato ko, hindi rin mataas ang sugar ko kasi nagda-diet ako. So gusto ko malaman kung bakit umikot ang mundo ko. At eto na, on the back of my mind, Lord, kailangan ko umuwi agad ngayon kasi may tinatapos sa trabaho. Pangalawa, okay na yung ate ko. Pero hindi ko pwede i-force yung faith ko sa kanya right at that time. So nagpe-pray lang ako. So madalit sabi po, nagpunta kami dun sa ospital. At salamat sa Panginoon, ang sabi ng doktor ay may vertigo daw. Kung sa nakakalam po, yung tenga daw po ay hindi balansyado. So parang wala yung balance, umiikot. Pero nagpapasalamat ako, nakauwi din sa Panginoon. Pero maganda po sa istoryang ito, mamaya ko po ipagpapatuloy. Based on that, sa ano po, punta po tayo sa verse 40 po, verse 35 po sa nabasa natin, Sister Aaron. Kaya ako po tinigil for this. While Jesus was still speaking, so dalit sabi po, ang nagsasalita po dito ay si Jesus. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Sa madalit sabi, imagine niyo ako ngayon nagsasalita and then out of nowhere si Brother Benjo tumayo. May sinabi sa akin, Brother King, si Ate Hazel mo, nahihilo. So madalit sabi, ininterrupt ako, kaya hindi ko tinapos yung kwento ngayon. Kasi may nag-interrupt. So si Jesus then, right at that moment, may nag-interrupt. Nakakasunod po ba lahat? So si Jesus po, ininterrupt. Sa madalit sabi po, kahit po nasa gawain na kayo ng Panginoon, may mga plano kayo sa buhay, meron kayong interruption na makakasalubong. May mga plano kayo na nais sundin, may mga interruptions. Whatever you call it, roadblocks, hurdle sa mga tumatakbo, yung hurdle yung tinatalo ng mga runner. So wala nagre-react, baka hindi nyo alam, ako lang nakakala. Yung hurdle po yung tinatalon, yung nakaharang or whatsoever. Obstacle, yon yung magandang term. May obstacle sa mga plano ninyo. But don't be afraid. You just have to believe. Nagagawin ng Panginoon ang gusto niyang gawin sa buhay niyo. So may interruptions. We will always have interruptions. Marahil iba sa inyo, gusto magbakasyon, matagal ng pinlano to, and then sa araw ng pag-alis nyo, lumakas yung ulan. That's an interruption. And you're gonna pray to God, Lord God, gusto namin ma-enjoy mag-swimming sa beach. Hindi namin ma-enjoy kasi sobrang lakas ng ulan. That's an interruption. And that keeps you on your feet. Kasi kailangan nyo manalangin. Marahil yung iba sa inyo, matagal nyo nang pinagpe-pray itong job na to. At matagal na kayo nag-a-apply. Tapos, nung interview na, yung interviewee or yung HR sasabihin sa inyo, hindi ka po fit sa amin. Hindi ka sakto sa amin. And that's an interruption. Kaya kami rin po ni Sister Aaron, sa madalit sabi po, when it comes to interruption, may naranasan din po kami. Sa mga hindi po nakakalam, by last December po kami kinasal. So, January, gustong-gusto ko na po nakabukod kami. Na around December up to January, naghahanap na po kami ng lilipatan. Nung lilipat na po kami,
Salamat sa Panginoon, by January, second week of January, nakahanap na kami. Nung lilipat na po kami, sabi ni Sister Aren, makakalipat lang tayo kapag may higaan na tayo, sa madalit sabi po. So, kailangan po namin ng higaan para meron kami tutulugan, as basic as that. Nung may lilipatan na kami, umorder na po agad ako ng hihigaan. Nagantay ako ng 1 buwan. Siyempre, ang in-order ko po ay double. Tapos, ang dumating, after 1 week na paghihintay, double po. So, 2 single yung dumating. Dalawang magkahiwalay. So, after 1 week, ibinalik ko, ni-refund, nag-antay ulit ako ng 1 week. After 1 week, hindi na naman dumating for whatsoever reason. And after 3 weeks, sina-challenge po ako. At sabi nung mga relative ko, huwag mo na antayin yan, punta ka na kasi. Number 1, gusto ko po yung Uratex, pero sabi ni Mama, punta ka na dyan sa Mandaue Foam para makalipat na kayo agad. Gustong-gusto na po na nanay na nakabukod ako. So, pero hindi ko po yung sinusunod. Dahil on the back of my mind, ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na ma-build up yung patience ko. By the way po, nung nakita ko po yung lilipatan namin, alam niyo po yun, pagpunta nyo, walang laman. Tapos ang una mong sasabihin, I am so excited sa gagawin ng Panginoon sa lugar na ito. Dahil wala nang ibang magandang posisyon. Minsan, hindi ko sinabing lagi, wala magandang ibang posisyon kapag nasa baba ka. Kasi kapag nasa baba ka, wala kang ibang pupunta kundi pataas. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kung sino yung nasa baba, siyang itataas. Kung sino nahuhuli, siya rin ang mauuna. Sabi ni Pastor Ken, slow is fast, small is big. The longer you wait for the blessing, the sweeter the blessing is. Kaya kung matagal po kayo nag-aantay, don't be afraid. Just believe. Kaya, sa madalit sabi po, after 3 weeks, inabot na sa computation ko, mag-iisang buwan na, hindi pa rin kami nakalipat. Sayang naman yung ibabayad namin. Hindi pa rin namin ito napapakinabangan. Sa madalit sabi po, aantayin natin yung masarap na pagkakataon para sa takdang oras ng Panginoon. Dahil sa kakaantayin namin, na-delay yung whatsoever. May isang kapatiran po. Pastor King, ano pong kailangan nyo sa bahay nyo? Bakit di pa kayo nakakalipat? Inaantay ko nga yung kutsyon eh. Isang kapatiran po, nagdala po ng kama. Yung frame po ng kama. The exact size po na darating po doon sa amin. So, nasa isip ko, kung bago pa dumating yung kutsyon, madudumihan yung kutsyon. So, mabuti nang may frame na para pagdating ng kutsyon, saktong-sakto. So, tinetest pa rin po ng Panginoon yung patience. Kasi kung babalik tanawin ko, pwede naman bumili na kami para makalipat agad. Pero dahil hindi ako nanguna sa Panginoon at dahil sa panalangin, inaayos ng Panginoon ang lahat. Kailangan mo lamang maniwala. Marami ba sa inyo iniisip, napakaliit pa lang ng pagsubok? And yes, of course, but kung sino pang pinagkakatiwalaan sa maliit, siya rin pagkakatiwalaan sa malaki. At kami po, some would say, kung kami po ni Sister Aren, sa totoo po, okay na po kami sa tahanan. Si Mama po, si Papa, inaalagaan si Sister Aren. Mas tinatanong pa nga ni Mama si Aren, anong kinain mo? Ganyan. So, sa madalit sabi, wala naman pong angal si Sister Aren. Pero ito po ang natutunan ko ngayon. If you want God to do the impossible, if you want God to do the impossible, don't complain when it is uncomfortable. Kapag gusto mong kumilos ang Panginoon sa malaki, huwag kang magreklamo kung hindi komportable yung sitwasyon mo ngayon. Kung gusto mo ng malaking gawain, tiyakin mo na bawat Sabado may gawain. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalaki yung nakaharang sa tapat mo, tiyakin mo na gagawin mo pa rin ang pinagawa sa inyo ng Panginoon. Kahit hindi komportable, dahil tinitiyak ko mga kapatid, kapag kumilos ka sa utos ng Panginoon, aalisin ka niya sa comfort zone mo. Kasi sa comfort zone mo, relax ka na dun eh. Sa comfort zone mo, okay ka na dun. Ang problema, hanggang dun ka lang. Pero kung gusto mo na mas malaki, kailangan mo humakbang dun sa hindi mo kaya para makakilos ang Panginoon sa buhay mo. Kailangan mo humakbang dun sa makakakilos ang ating Panginoon. Kailangan mo ng pagkakataon na magkaroon ng intervention ng Panginoon sa buhay mo. Some would say, ako nga po nasa comfort zone na, nagkakaproblema pa. Maybe because sa sobrang tagal mo sa comfort zone, ang Diyos na nagpapaalis sa iyo mismo. Kaya niya inaayos ang buhay mo na akala mo denied ka, akala mo rejected ka, but you're only redirected by God. Para magamit ka ng Panginoon. Para yung matagal mong hinihiling, maisaayos ng Panginoon sa buhay mo.
para yung relasyon sa pamilya nyo maayos ng Panginoon. Some would say, hindi mo maunawaan, ang tagal-tagal ko nang nililigawan ng asawa ko, hindi pa rin kami nagkakaayos. Pero baka sa tagal ng pananalangin mo, marami pang i-reveal ang Panginoon para pag nagkabalik kayo, mas magandang relasyon ninyo. Dahil kapag minadali mo ang isang bagay, marahil may mga detalye o ma-miss out ka na masasayang ang pagkakataon para maayos nyo ito. Sa tagal ng tinatayo mong business, hindi pa rin dumadami ang client mo, marahil may tinuturo sa iyo ang Panginoon. Management skill, patience, sa pakikipag-ayos sa mga kliyente mo. Marami pagkakataon ng Panginoon para ituwid tayo. At yun po ang maganda sa grasya ng ating Panginoon. Kasi kung pinipilit natin, tatandaan po natin ang sinabi ng Ecclesiastes, everything He does is beautiful in His time. Not on our time, but in His time. Hindi sa panahon natin, kundi sa panahon ng ating Panginoon. Dahil sa panahon ng ating Diyos, lagi itong perpekto. Wala itong tapon. Hindi ka manghihinayang, wala kang sasayangin dahil perpektong-perpekto ito para sa iyo. Dahil kagaya ng pinag-agrihan natin kanina, hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Hindi nagkakamali ang ating Diyos. Kaya napakadali po, kung ganyan pong isipin natin, napakadaling magtiwala sa ating Panginoon. Kaya, nung binabasa ko to, Brother King, napakadaling i-apply niyan kung medyo maliit ang pagsubok. Kaya kaninang umaga, napakadaling i-apply nito kapag may ipis lang sa banyo. Kanina si Sister Aaron, pagpasok sa banyo, may ipis na nakbo. Tapos sabi ko, don't be afraid, just believe. Tapos, no natapon na yung basura, na-realize ko, may lakad kami mamaya, lobat ako, sabi ko, nawawala yung power bank ko. Saan ko kaya nailagay? Iniisip ko, nire-recall ko, huli kong beses na gamit. Nagamit ko sa ospital nung hinatid ko si Ate Hazel. Tapos umuwi ako sa bahay, baka naandun yung power bank ko. Sabi ni Sister Aaron, baka wala dun sa bahay. Paano pag wala dun sa bahay? Saan natin nahanapin yung power bank mo? Sayang, bago pa naman. Don't be afraid. Just believe. Napakadali po sabihin kapag ganun yung sitwasyon. And it would only apply to me for now, pero tinitiyak ko kahit gaano kalaki ang problema. Don't be afraid. You just have to believe. Dahil si Haring David, ang nakaharap niya ay malaking higante. Kahit ano pong laki ng pagsubok natin, don't be afraid. Just believe. Sa sasabihin ng tao, mukhang imposible, pero sa ating Panginoon, with God, nothing is impossible. Huwag po kayo mahiya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ituloy po natin ang ating binabasa. Sister Aaron, next po. Verse 41. Verse 35. While Jesus was still speaking, some people, ito po yung second point. So ito po, si Jesus na po yung nagsasalita. You could see na may nag-interrupt, number 2. Habang nagsasalita si Jesus, ito po yung pinakita sa akin ng Panginoon. Number 1, yung nag-interrupt po mismo, yung mga kaibigan ni Jairus. Sabi po dito, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. So those people came from the house of Jairus. Sa madalit sabi, kilala siya ni Jairus. Sa madalit sabi, close friend ni Jairus. Kasi if they don't care, hindi sila ang pupunta para magbigay ng report kay Jairus. Sa madalit sabi, relative, whatsoever, close friend. May pagkakataon po sa buhay natin, yung mga discouragement na maririnig natin, they will also come from our friends. Kaya po ang babala ng ating Panginoon, huwag kayong magtitiwala sa tao. Magtiwala kayo lagi sa ating Panginoon. Magtiwala tayo lagi sa salita ng Diyos. Magtiwala tayo lagi sa Biblia. Magtiwala tayo sa pananalangin natin sa ating Panginoon. Dahil yan po ang sure na daan. Kaya po, dito, number 1, nagsalita po yung mga kaibigan natin. So it's really important for us na pinapalibutan natin yung sarili natin with positive people. Pinapalibutan natin yung sarili natin with godly counsel. Kailangan yung nakapalibot sa atin yung mga taong maaasahan natin na magbibigay ng payo na maka-Diyos. Magbibigay ng payo na nakasang-ayon sa Biblia. Dahil ang salita ng Diyos ay laging tumpak at laging tama. So kung ito pong nakapalibot sa atin, tinitiyak ko,
the possibilities are endless. Kaya po, ang sabi ni Apostle Paul, huwag niyong kakaligtaan ng mga gawain. Ito ang iyong magiging kalakasan. Hindi sa lahat ng pagkakataon makakasama natin si Bishop. Hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan si Pastora para ipanalangin tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan si Pastor Jong. Pero meron pa rin kayong kapatiran na pwede niyong lapitan. Nandyan si Sister Rosil at si Sister Jen sa mga kababaihan. Nandyan si Tito Enteng para sa mga kalalakihan. Pwede tayo lumapit sa mga kapatiran natin. Even the seniors, meron silang fellowship with Sister Early. It's because kailangan po natin ito. Isa pong kagandahan, sinabi po ng isang kapatid natin na si Sister Len, ang unang kagandahan na naranasan niya dito sa biyaya ng Diyos ay tayo po naranasan niya na tayo'y pamilya. At ang pamilya po na pinagbuklod ng pag-ibig ng ating Panginoon, hindi basta-basta maghihiwalay. Amen. So, kahit ano pong marinig natin sa mundo, isipin niyo po to, si Jairus nasa gawain ng ating Panginoon. Nagpupuri siya sa ating Panginoon. Kung napansin niyo po, from verse 24 up to verse 25, may ini-skip tayo. Alam niyo po yung story ng babae na matagal nang dinudugo for 12 years. Yun po yung nasa gitna. Kaya mababasa niyo, pag inatras niyo po yan, verse 34, sinabi ni Jesus Christ, "Go and you are healed, your faith has healed you." And then, eto na po yung kasunod. Habang nagsasalita siya, may nag-interrupt at nagbigay ng bad news. May nagbigay, "Jairus, habang nagpupuri ka sa Panginoon, namatay ang iyong anak. Habang nagpupuri ka sa Panginoon, nag-away ang tao dun sa pamilya mo. Habang nagpupuri ka sa Panginoon, yung isang kliyente mo umatras. Habang nagpupuri ka sa Panginoon, yung kaibigan mo nasa ospital." Kapag nasa gawain ka, kailangan may pagkatiwala lahat sa ating Panginoon. Kasi aminin natin sa hindi, kadalasan, mga kapatiran, dati guilty din naman ako. Hindi pa tapos ang gawain, yung utak natin, nandun na sa Super 8. Hindi pa tapos ang gawain, nag-grocery na tayo. Hindi pa tapos ang gawain, iniisip na natin yung tanghalian. Hindi pa tapos ang gawain, iniisip na natin kung may naiwang hugasin. Kailangan matuto tayo magtiwala lagi sa ating Panginoon. Kapag ipinagpasa Diyos natin, kahit hindi maganda sa pananaw natin, may maganda pa rin ginagawa ang ating Panginoon. And that's what it means that you do not be afraid, but you have to believe. Hindi ka mangangamba, hindi ka mag-worry dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, anong ikadadagdag ng buhay mo kapag nag-aalala ka? Or ipa-paraphrase ko, I think the exact words is, madadagdagan ba ang buhay mo? Madadagdagan ba ang oras ng buhay mo kapag nag-aalala ka? Ang katotohanan, the more na nag-aalala ka, mas nananakaw sa iyo ang oras. Kasi nasasayang yung pagiging fruitful mo. Nagamit mo yung oras sa pag-alala. Pwede ka may nasolusyonan sa sandaling iyon. Pwede ka nakapag-enjoy kasama yung mga ka-fellowship at katabi mo ngayon. Pwede mo nanamnam ang salita ng Diyos. Pwede ka nakapagsulat ng notes habang nakikinig sa salita ng Diyos. But so happens, most of the time, alam niyo po sa lumang panahon, pag binasa niyo po yung Biblia, sabi nga nila Bishop, ang mga gawain dati, buong maghapon. Mula umaga hanggang gabi. Kaya kung mababasa niyo po, may nalaglag nga sa bintana sa sobrang antok. Dahil sa tagal ng gawain, nalaglag sa bintana. Pero tayo po ngayon, 2 hours lang, minsan, excited na umuwi. Pag nagpatawag ng fellowship, exit muna ako. Dati, nasa first seat, second seat, hanggang fifth seat, tapos exit na. Mabilis na makaripas. Kailangan po natin matuto na magkaroon tayo ng fellowship. Tatandaan po natin, ang fellowship po natin ay para sa palakasan po ng bawat isa. Hindi para mag-aksaya ng oras. Sabi ko nga po sa midweek, plug-in lang, plugging. Umattend po kayo ng midweek. Sabi ko nga sa midweek, minsan po, na-enjoy ko din yung pagkakataon na nakikita ko, kahit hindi po kayo nag-share, kahit hindi po kayo nagsasalita, at nakikinig lang kayo, kagalakan po at encouragement sa akin na makita kayo na nagpapatuloy sa akin, Panginoon. Kagaya ni Brother Aurelio, sabi ko nga, si Brother Aurelio, kahit may kaedaran na, gwapo pa din, mukhang bata, may kaedaran na, pero nagpapatuloy pa rin sa ating Panginoon. Paano ako na bata? Na malakas pa. Marami pang ibubuga, ika nga. Kung si Brother Aurelio wala excuses, patingin ko dapat wala din akong excuses. Nakikita nyo, nagiging kalakasan siya.
Lalo pa mismo kung nag-share kayo ng testimony. Kaya wag po kayo mahihiya, i-share yung mga pinagdadaanan ninyo. Kung may pagsubok kayong pinagdadaanan, well and good. Kasi meron kayong katuwang sa panalangin. May katuwang kayo sa pakikibaka sa panalangin ninyo. Kadalasan kasi, aminin natin at hindi, may mga problema tayo na sinasarili natin at hindi natin ipinagkakatiwala. Totoo po, importante naman na ipagpapasa Diyos natin. Pero dahil po meron tayong godly counsel, it's much better na meron kayo na paglalabasan ng sama ng loob or kabigatan ng kalooban para gumagaan din ang kalooban ninyo. At the end of the day, you'll be more courageous. At the end of the day, may kalakasan kayong panibago. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, you will run but do not weary. You will walk but do not faint. Lilipad kayo na parang agila dahil ire-refresh ng ating Panginoon. At kung kayo ay naliligayahan sa ating Panginoon, the joy of the Lord will be my strength. Ang kalakasan ko ay magbubuhat sa kaligayahan ng aking Panginoon. Kung kaligayahan niyo po maglingkod sa ating Panginoon, then be it. It will renew your strength every day. Because the more, ako naranasan ko po ito, noong mga panahon na hindi ako uma-attend ng Sunday service dahil sa kabisihan ng mundo, lalong nagiging dry. Lalong parang bumibigat. Akala ko mas nagiging productive ako dahil ginagawa ko tong bagay na to. Mas lalong tumatagal dahil napapalayo ko sa naisipagawa sa akin ng Panginoon. Kaya tinitiyak ko mga kapatid, kung lagi kayo nasa gawain ng Panginoon, mas makikita nyo yung nais na ipagawa sa inyo ating Panginoon. Naalala ko patotoo ni Sister Grace at ni Brother Moore. Alam niyo po itong mag-asawang to. Sila pong head ng ushers. So, every month, may fellowship ang ushers every Saturday. Tama po ba, Sister Grace? So, every month, imagine niyo po to, sakripisyo po nila, nagli-live sila every Saturday just so makasama nila, makapag-fellowship sila every Saturday. At dahil po lagi nilang ipinapanalangin ito, it came to a time na yung schedule nila, binuksan ng Panginoon yung Saturday at kinompress ng Panginoon yung oras nila Saturday, Monday to Friday, para hindi na sila kailangan mag-leave tuwing Saturday. So, kung naisin niyo po talaga na magkaroon ng panahon at makakilos sa gawain ng Panginoon, aayusin din ng Panginoon yan para sa inyo. Don't settle with your excuses, but have faith. Huwag kayong matakot. Kagaya ng patotoo ko kanina, I have an excuse kasi may trabaho ko, may mas tutulong doon, may mas malapit sa akin, but still, pipiliin ko na maging matapang sa pinapagawa ng ating Panginoon. Kasi hindi natin alam kung ano yung naisipagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po, kung ano yung inaasahan mong pagpapala, yun din ang dadating sa'yo at higit pa. Pero kung wala kang inaasahan, mahirap yan. Kaya mas mabuti pang umasa tayo sa ating Panginoon na kayang ibigay ang lahat. Number 3, doon po sa binasa natin, verse 35. So, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? So ito po, makikita po natin, yung nagsasalita po ng mga kaibigan ni Jairus, sa term natin ngayong panahon na to, they are unbelievers. Hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Paano ko nasabi? Dahil inirefer nila si Jesus na teacher lamang. They said, bakit mo inaabala yan guro na yan? Sa mata ni Jairus, he is the great healer. Sa mata ni Jairus, walang imposible sa Diyos na to. Pero sa mata nila, teacher lamang sila. Next verse, verse 36. Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. First word, overhearing. So, sa mundo ngayon, madaling maintindihan, marites. Narinig mo lang yung issue, na-overhear mo, whatsoever. Pero tingnan yung ginawa ni Jesus Christ. Kahit hindi po totoo, fully yung sinasabi ng mga tao, una muna, totoo din naman ang sinabi nila. Si Jesus ay teacher. Number 2, yung anak mo ay patay na. Lahat po na sinasabi ay katotohanan. Marahil sinabi ng doktor ay ganito, ganyan, ito na ang sitwasyon mo, tanggapin mo na to. Maaring tanggapin mo ito, pero wag mo pa rin kakalimutan na meron pa rin kayang gawin ng ating Panginoon. So while Jesus overheard these things, mapapansin nyo, kahit hindi ito kompleto, hindi nakipagtalo ang ating Panginoon. Kasi may mga laban po tayo dito sa mundo na hindi para sa atin. May mga pagkakataon na nagpe-Facebook tayo,
at may nakita tayong issue, hook na hook tayo sa issue na hindi naman para sa atin. May mga pagkakataon, lalo ngayon, may sikat na namang celebrity na nag-break up whatsoever, hook na hook ang mga kapatiran. Nakikita ko, nakikireact. Well, in fact, hindi ito para sa atin. May mga issue sa Kongreso. Dati po, noong una, ayaw na ayaw ko makinig sa Kongreso. Ayaw na ayaw ko maunawaan ito. Pero nung natutunan ko, marahil ipinaparating lang ng Panginoon para ipanalangin ko. At yun lang ang gagawin natin, ang manalangin para dito. Minsan kasi nasasanay tayo, lalo po ang Facebook. The knowledge today, napakadaling makuha, even sa YouTube. Kung hindi tayo magiging maingat at hindi nating ipagpe-pray lagi sa Panginoon, we could be deceived. Kaya importante, nakababa din po tayo sa ating Biblia. Importante, may panahon tayo sa ating panalangin. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong mag-Facebook o whatsoever. Pero kung gusto niyo po mag-fasting, tanggalin niyo rin po ang Facebook. Makakatulong po yan sa paglago ninyo sa ating Panginoon. Makakatulong yan lalo sa pagiging matibay niyo sa ating Diyos. Makakatulong yan sa pagiging mananagumpay ninyo. Because tatandaan niyo, you are an ambassador of Christ. God designed you for who you are to be. At huwag kayong matakot dahil kasama natin ang ating Panginoon. While overhearing what they said, hindi kinontradict ng ating Panginoon. Don't be afraid, just believe. Sa madalit sabi, ginawa lang ng Panginoon yung naisipagawa niya. So ngayon po, mababasa natin, may dalawang party. May party ng believers at mayroong party ng unbelievers. Tuloy po tayo, verse 37. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Verse 38. Verse 38 po. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. So, napakadami pong tao dun sa lugar. Nakakasunod po kayo. Verse 39 ang sabi po, He went in and said to them, Why all this commotion and wailing? The child is dead but not asleep. Verse 40, eto po yung maganda. But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Nakita niyo po? Number one, sabi ko, may dalawang grupo. Yung disciples ni Jesus Christ, si Jairus, yung asawa ni Jairus, tapos yung namatay na anak. And the other group was the unbelievers. Tinawanan pa nga si Jesus Christ. They laughed at him. Anong ginawa ni Jesus Christ? He put them all out. Inilayo niya yung mga unbelievers, and he took the child's father and mother and these disciples who were with him and went in where the child was. Sa madalit sabi, kikilos lamang ang Panginoon kung saan nagtitipon ng maraming naniniwala sa ating Panginoon. Maaari kikilos ang Panginoon kapag mag-isa ka, pero ang sinabi ng salita ng Diyos, when 2 or 3 are gathered, there I have it in the middle of them. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon kapag nagsasama-sama ang mga mananampalataya. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, do not be equally yoked with the unbelievers. Kaya po kaganda, kung maalala niyo po ang isang story, kung naalala niyo ang isang story, importante na alam niyo at kung sino ang kaibigan ninyo na mananampalataya. Dahil meron pong isang tao sa Bible, hindi makapaglakad, anong ginawa ng 4 na kaibigan? Kahit nagsisiksikan, ibinaba nila sa bubong, mailapit lamang sa ating Panginoon. Ang tunay na makikilala mo, yung gagawa at maniniwala din sa pananampalataya mo. Dahil marami po dito sa mundo, kapag nakakatakot na ilabanan, or mukhang imposible na yung ginagawa mo, dahil naniniwala ka sa Diyos, ang sasabihin ng iba, medyo kailangan mo ayusin yung pananampalataya at paniniwala mo. Titingin nila sa'yo, nababaliw na. Pero ang tunay na pananalig sa ating Panginoon, minsan po kailangan natin mag-step out sa normal. Kahit mukhang imposible sa mata ng tao, posible pa rin sa ating Panginoon. Kahit sinabi ng doktor na inumin mo itong gawing gamot na to, pero dahil nagpe-pray ka sa ating Panginoon, maaari tatanggalin niya ng Panginoon. Kahit may maintenance ka, kung ipagpe-pray mo sa Panginoon at hahakbang ka, maaari tanggalin niya ng Diyos. Kaya may isang kapatiran po, sabi ng doktor, kailangan nyo i-bypass yung tao na yan dahil malala na yung bara dun sa ugat ng puso niya. At dahil yun ang sinabi ng doktor, which is also true, but you only overhear it, at ide-deny mo at ire-reject mo, at hahakbang ka sa pananalig nyo, and we prayed na hindi siya iba-bypass at gumawa ang Panginoon ng himala at natanggal po yung bara. At gumaan po. At dahil sa nangyaring yon, nagkaroon po na maluwag na paghinga ang ating kapatid. At yun po ay milagro ng ating Panginoon.
Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos. So sabi ko po sa inyo kanina, para po sa akin, it's like medyo hirap ako i-share ito nung una, pero pinakita sa akin to na ating Panginoon. Number one po, how could I share this is wala akong anak. Naalala ko nung first time ko magturo, parang I could say OJT to with Pastor Ken. The very first time na nagsalita ako sa pulpito, ang tao lang noon ay si Ate Jen, si Pastor Ken at si Pastora. Naalala niyo po to sa third floor. Sila lang po yung audience. At ang assignment ni Pastor Ken, mag-prepare kayo ng message at i-share mo to sa akin. So, si Pastor Ken na nasa harap ko noon, nanginginig ako sa kaba. At patigil-tigil pa yung boses ko at sabi nga ni Pastora, halatang-halatang ninenervyos ka nung umpisa. Pero as time passes by, salamat sa Panginoon at naidala natin yung mensahe. Pero naalala ko sabi ni Pastor Ken, huwag mo masyado intindihin kung ano yung kalagayan mo ngayon. Huwag mo masyado intindihin kung ano yung katayuan mo ngayon. Dahil sa bandang huli, hindi naman ikaw ang nagtuturo. Ang nagtuturo, yung banal na spirito. Ginagamit ka lang ng ating Panginoon. Kaya dito sa experience na to, marahil, kahit wala akong anak, I think some would say and would agree na kung yung anak nyo may malubhang sakit, mapapaluhod naman talaga sa ating Panginoon. And some would say, madali yan, Brother King. Just believe. Don't be afraid. Just believe. Napakadali niyan kapag wala ka sa kalagayan ko. And totoo po, ako po, may pinagdadaanan din at natatakot din ako. Pero naniniwala pa rin ako na kaya tong lutasin ng ating Panginoon. Kaya nung binabalikan ko po yung story ng Ate Hazel ko, it dawned up to me, what if may nangyaring hindi maganda dun sa ate ko? Forever ko nang regret yon. Forever ko nang kabigatan yon. And I would bargain to God, Lord, kung pwede nyo lang po ibalik yung oras probably. And I would say yung iba sa inyo, kung may anak kayo, or ano man ang kabigatan ninyo, baka dumadaan din kayo, Lord, ipagkaloob nyo lang to sa akin, you will bargain with God. Lord, mag-alab lang ang anak ko, I will bargain with you, ibibigay ko to. You're gonna bargain with God. At ang natutunan ko, hindi importante kung ano yung estado ng buhay mo. Meron kang iba-bargain sa Diyos. Aminit nyo't hindi, may ipagkakaloob kayo sa ating Panginoon. Ang tanong, handa ba kayong ibigay ito o mag-aantay pa kayo ng isang sitwasyon bago nyo ibigay ito? Kagaya ng sinasabi ko kanina, kadalasan ng mga Kristiyano at kahit hindi Kristiyano, nagpe-pray, Lord God, ibigay nyo lang to sa akin. Maglilingkod ako sa inyo. Lord God, ayusin nyo lang to, maglilingkod ako sa inyo. Bakit kaya hindi ka muna maglingkod at wag mo antayin yung sitwasyon na kailangan mo ang awa ng ating Panginoon? Dahil unat sa lahat, minahal na tayo ng ating Diyos. Kaya nararapat lamang na ibigay natin yung sa Kanya. Parang tithes and offering lang. Sabi nga, healing ka na extra blessing sa ating Panginoon with tithes and offering. Lord God, nagtatites ako, ibigay mo na to sa akin. Parang sumbat pa, no? Sa totoo, yung tithes, para sa Diyos naman talaga yun. So kung gusto mo ng extra blessing, kailangan mo ng extra sacrifice. Kung gusto mo ng extra blessing, you go for the offering. Kung gusto mo ng panalangin mo na magamit ka lalo ng ating Panginoon, na kapag pumunta ka sa ospital, edi dumalo ka din ng mga gawain, wag lang Sunday service, para lalo ka mag-alab sa ating Panginoon. Lalo mong mauunawaan ang salita ng Diyos kapag napapalibutan ka rin ng mga tao na mahilig sa salita ng Diyos. Because faith cometh by hearing and hearing the word of God. Sinabi ng doktor na matanda ka na, malabo na ang mata mo, hindi na babalik yan. Walang imposible sa Diyos. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Sinabi ng doktor na hindi ka na makakapag-drive sa gabi kasi hindi na kaya ng mata mo. Only if you believe. Kung anong pinaniwalaan mo, yun ang din dadating sa'yo. Mas mabuti pang maniwala tayo sa ating Panginoon. Kaya kung babalik ko po yung testimony na inudlot ko kanina, sabi ko po, there came a time na tinatanong ko sa Panginoon, Lord God, anong catch nito? Bakit kailangan ako magpunta sa Marian na itong ate ko magaling na? Bakit nasayang oras ko? Ito po yung iniisip ko, bakit nasayang oras ko? At sabi ng Diyos, mag-atay ka lang. At ako po nakipag-fellowship at around 4 o'clock, pinarelease na nung doktor yung ate ko. At sa pagkikwentuhan namin, King, nakalipat ka na ba? Sabi ko, hindi pa eh. Ba't hindi pa kayo nakalipat? Kasi inaantay ko yung kutsyon na delay na. Ay,
Di ba ang tagal nyo nang kinuha yung titirahan ninyo? O nga po, pero whatsoever, ganto ganyan. Shoutout sa, hindi na dumating yung kutsyon. So, hinatid ko yung ate ko ulit sa bahay nila. Kutsyon ba yung kailangan mo? Merong kutsyon dito, hindi ko pa nagagamit. Nagamit lang, madalawang beses, kunin mo na. Sa madalit sabi, lahat ng delays na inayos ng Panginoon ay para sa moment na to. Kasi kung aatras ko yung oras at hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi nalaman ng ate ko na kailangan ko ng kutsyon. Kung iaatras ko yung oras at nagmadali ako, sayang yung pera na gagamitin ko at naitabi ko. Sa madalit sabi, wala pa tayo doon, alam na ng Diyos yung kailangan natin. Pero kailangan lagi natin humakbang. Because faith without work is dead. So don't be afraid, you just have to believe. Pag may pinapagawa sa iyong Panginoon, huwag kang matakot kung mukhang mahirap. Kung sinasabi ng mga tao na hindi mo kaya yan dahil wala kang diploma, hindi ka nakapagtapos ng college, hindi ka nakapagtapos ng high school, hindi yun ang batayan ng ating Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon, you have the willingness, you have the availability. May puso ka na sumunod sa ating Panginoon. Hindi importante kung sa mata ng mga tao, hindi naman magaling kumanta yan. Ang importante, marunong ka sumunod. Sabi nga ni Steve Jobs, I will always choose character over skill. Dahil ang taong may skill, okay na yan. Pero yung taong may character na marunong sumunod, magkakaroon din yan ng skill. Yung taong may skill, marunong, magiging sakit sa ulo mo yan. Yung taong may character na marunong sumunod, magiging loyal yan sa'yo at magiging kagamit-gamit. Kaya importante na meron tayong character na kagaya ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. You just have to believe. So, dito po sa posisyon na to, hindi importante kung ano yung social status natin. Hindi importante kung ano meron tayo. Dahil kapag nagkaroon tayo ng pagsubok na kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon, sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Sa mata ng Diyos, lahat tayo, pantay-pantay. Kaya natin natawagan ko yung music team. Ngayon po na nangyari sa akin to, naranasan ko din po. Isa sa natutunan ko, ibabalik ko po yung buhay ko bilang baguhan na Christian or baby Christian pa lang. There came a time, si Pastor Ken, pinag-pray ako Saturday morning prayer. Sabi ni Pastor Ken, si Brother King naman maglilid ng prayer. At dahil ako, first time ko po maglilid ng prayer, naalala ko nga si Sister Arnena nung midweek. Natatakot siya mag-pray kasi, hindi po ako sanay mag-pray sa harap ng madaming tao. Sino po nakakaranas ng ganun? Lalo yung mga kabataan natin kapag sinasabi ko yung mga dancers, kayo mag-lead ng prayer. Parang nabulong lang. So, nung panahon na yun, nagpe-pray ako. Nung una, Lord, salamat po sa umagang ito. Ganyan. Lalakas ng amen nila Pastora, sila Nanay Sita, sila Sister Nori. Amen! Salamat po, O Diyos, sa kadakilaan niyo sa umagang ito. Amen. Nung next line ko na, sana po, kasi may prayer kami, sana po dumami po yung tao sa morning prayer. Wala nag-amen. Tahimik si Sister Lee. Sana po sa Sunday service, dumami rin po kami. Wala nag-amen. Sana po yung pagpapala na pinagpe-pray namin, dumating na. Wala nagpe-pray. So isa po sa mentor ko si Ate Jen po. After nung prayer, tumatak siya sa isip ko. At salamat sa Panginoon, ginamit si Ate Jen. Habang nakaupo ako sa pulpito, lumapit si Ate Jen. Sabi ni Ate Jen, Kuya King, ang galing mo na mag-pray. Praise God. At ako naman, paano naging magaling? Nasa back of my mind ko. Feeling ko may mali sa prayer ko. Sabi ni Ate Jen, ang galing mo na mag-pray. Pero next time, tanggalin mo na yung salitang sana. So, i-explain ko lang. Ang mindset ko, kapag tinanggal ko yung sana, for example, humihiling ako sa Panginoon, Lord God, sana po magkaroon ako ng bahay. Sino po nakakasunod sa akin? Parang nagpapakumbaba ako, di ba, sa Panginoon. Lord God, sana ibigyan niyo po ako ng bahay. Pero kapag tinanggal ko yung sana, Lord God, bigyan niyo ako ng bahay, di ba parang inuutusan ko yung Diyos? Parang mas nagmamagaling ako sa Panginoon. At nung sinabi niya si Ate Jen, umalis na si Ate Jen, ang pumalit si Pastor Ken. Pastor Ken, sabi ni Ate Jen, tanggalin ko daw po yung sana. Hindi mo ba parang pinapangunahan ko yung Panginoon? Sabi ni Pastor Ken, hindi importante kung ano ang iniisip mo. Ang importante, naniniwala ka na kayang gawin niya ng ating Panginoon. You don't have to be afraid, you just have to believe. Kaya last fellowship namin, may 3 letter po akong iwan sa inyo. ABC. Sabi ni Bishop, ABC, activate bravery continually. Ang pinaka-challenge is you have to activate your bravery continually. Dahil aandap-andap yan sa pagkakataon na merong malaking giant sa harap ninyo. Aandap-andap yan sa pagkakataon na parang imposible yung nasa harap ninyo.
pero kailangan nyo manalig sa Panginoon para makakilos siya sa buhay nyo. Dahil yan po ang susi ng pagkilos sa ating Panginoon. Number 1, ang pagpuri. Number 2, ang panalangin. Number 3, kailangan lagi tayo may pananalig sa ating Panginoon. Kailangan buong-buo ang puso natin na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. At kahit anong mangyari, may pagkakataon, Panginoon, deserve ko ba itong pagpapalang to? Deserve ko ba itong hinihiling ko sa inyo? It doesn't matter kung ano yung deserve mo. What matters is everything God deserves. Kung ano yung deserving para sa ating Panginoon. Deserve ng Panginoon ang lahat ng pagpupuri natin sa Kanya. Deserve ng Panginoon ang pag-return natin ng pagpupuri sa Kanya. Deserve ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Dahil ito po ang natutunan ko, ay Christian's responsibility is to expect from God. Responsibilidad nyo mag-expect sa ating Panginoon. Responsibilidad nyo na kayo po ang humihiling sa ating Panginoon. Dahil this is the year of miracle. Kung ano yung ine-expect yung miracle, yun din ang darating na miracle sa inyo. Kung ano yung pagsubok na kinakaharap nyo ngayon, edi yun yung solusyon na ibibigay sa inyo ng Panginoon. You have to believe. You have to believe. You have to be courageous most of the time and every time sa ating Panginoon. Kailangan lang natin maniwala. You don't have to be afraid. You have to believe. Kaya kung sino po ang pinaniniwala ng ating Panginoon, pinalakas ang loob ng Panginoon sa umagang ito, maaari po kayong tumayo. You need to stand up and decide right at this moment that I will be courageous, that I will stand firm on the Word of God, that I will stand firm sa mga pinaniniwalaan ko, and there's no turning back. Kagaya ng inaawit natin lagi, no turning back, no turning back, dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. He deserves all the highest praise. And with God, nothing is impossible. Kaya tayo mga kalapit, you just have to believe. You just have to decide. You don't have to be afraid. You have to believe. Because God deserves all the highest praise. Sa lahat po na naniniwala, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Nang lahat ng papuri at kadakilaan ay dapat nating ibalik sa Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Worthy is your name. Hallelujah, Lord God. We praise you, Heavenly Father, right at this moment, oh God. Oh, Diyos, sa umagang ito. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. I pray in the name of Jesus na kahit ano man na narinig nyo na masama, na hindi maganda sa inyong paninig, ano man ang bad news na narinig nyo sa buong buhay ninyo at nagdaan, I want you to know
the promise of God, hindi siya nagkamali ng pagkakalikha sa inyo. Nilikha niya tayo na kawangis na kagaya niya, at ang binigay niya sa akin na spirito, hindi kadugan, kundi spirito ng katapangan at pagmamahal na buhat sa ating Panginoon. You have to decide right at this moment. You have to decide that you will abide in every word of God. You have to decide that right at this moment, Lord God, you are my guide. Because if you are my guide, then you will provide. Because all things work together for good to those who love the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po na nakatayo, Lord God. At sa bagong katapangan na ipinagkaloob niyo sa umagang ito, I pray in the name of Jesus, sa lahat po ng mga negosyante na natakot, Panginoon, sa lahat ng negosyante na umatras, Lord God, binigyan niyo sila ng bagong katapangan. Sa lahat po ng pagkakataon, Lord God, na may inatrasan kami at natakot kami, Lord God, maraming salamat dahil naniniwala ako sinamahan niyo kami. Kung iniisip namin na hindi kami magkakaayos ng mga asawa namin, Lord God, sinasabi ng salita niyo ang pinagkaisa hindi na mapagbubuklod, Panginoon. Kung sinabi ng doktor na hindi kami gagaling, Lord God, at kailangan namin sumunod dito, Lord God, you still have the last say, Lord God. Kaya naniniwala kami ng buong buo sa salita ninyo na dinala niyo na lahat sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus. Kaya inaangkin namin ang katagumpayan sa umagang ito. Ang lahat ng pinatapang at binigyan ng Panginoon ng katapangan, ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen. Maraming to God be all the glory.